Isa pa to. San, kasama ko yan, asawa ni ate. Kasama mo pala, wala kang ginagawa para sa kapatid mo. Anong klaseng kapatid ka? Na hindi mo man lang magawa ng paraan. Na kung gusto na para magkaayos sila or ganito, pagsabihan mo naman yung bayaw mo. Bayaw, ano bang pagkukulang ng kapatid ko? Ba't ganyan iniwan mo? Hindi naman yan basahan. Na pagkatapos mong gamitin, pwede mo nang itapon. Kahit basahan nga, pinapahalagahan. Yan pa kaya. Anong tingin niya sa ate mo? Basura? Na pagtapos pakinabangan, itatapon na lang basta-basta. Wow! Ang angas niyan, tol. Tulungan mo naman yung kapatid mo. May anak naman sila, di ba? Oh. Ano, kaya ba ng ate mo 'yan? Kaya ba ng ate mo 'yan buhayin mag-isa yung anak nila? Lalaki pa naman yung anak nila tapos ganyan. Sira ulo din yung lalaki na yan, no? Walang utak. May utak man pero siguro parang munggo lang din. Di man lang iniisip. Bago sana siya pumasok sa ganyan, iniisip niya muna. Hindi kasi padalos-dalos mag-aasawa tapos pag nagsawa na, iiwan na lang na parang basura. Ano yun? May ganun ba? Mga lalaki talaga ho. Kaya kayo girls, huwag kayo magtiwala basta-basta sa mga lalaki ngayon kasi wala nang pinipili, wala nang ano pala yan. Hindi na gwapo, hindi na sa pangit, ganon. Pangit sa magwapo, ginagawa pa rin yung mga ganyan. Hindi kontento sa isang asawa. Kaya kayo girls, pag-isipan nyo muna bago kayo pumasok sa mga relasyon ng mga ganyan na kilalanin nyo muna ng maigi yung tao. Kasi huwag kayo maniwala dyan sa mga pangako na yan. Kasi yung pangako na yan, napapako yan. Puro lang pangako. Yan, naririnig ko sa mga lalaki ngayon, puro lang pangako. Ganito, pangako, hindi kita iiwan. Pangako, hindi kita sasaktan. Pangako, mga ganito, kung ano-ano pang sinasabi. Tapos pag nandyan na, wala na. Bilis. Goodbye. Bagay, sabi nila darating yung karma. Pero kailan pa yan darating na karma na yan? Kaya hindi na sila naniniwala sa mga karma-karma. Grabe talaga. Pagpangit sa magwapo, ginagawa pa rin yan. Angas nyo, tol.